inyo, DCWB. Hi ma'am, follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan, since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng anumang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang pang activities, katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Nartates, makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi ba pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung ano ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. Ito mga kababayan dalawang issue po ang ating pag-usapan ngayon sapagkat ay, alam po ninyo hindi ko maintindihan itong ating mga government official. Kasi parang para bang masungit, suplada ba? Ano mapatawag dyan? Ha? Ay, ewan ko ba? Oo. Maayos naman ang tanong ng media. Napakaayos po ng tanong ng media, ng reporter, pero ang sagot, balagbag, bastos. Mahalaga po yan sapagkat may kinalaman po sa issue sa health ng ating presidente. Di ba si Pangulong Marcos napabalita na merong sakit at under observation sa hospital. Ngayon, itong ating mga reporter ay nagtatanong para makakuha man lang ng impormasyon para maihatid po sa ating mga taong bayan. Ang problema po dito sa ating gobyerno, ating pagsalita ay hindi natin makuha ang tamang kasagutan, ang tamang impormasyon. No? Kasi parang, ano ba yan, may kurikong sa puwet. Para bang may kurikong sa puwet. Ito pa mga kababayan, mamaya pag-usapan natin yan. Ito pa, unahin natin itong issue naman hindi ba kamakailan? 3 days ago? Lunes yata, Lunes. Nagkaroon po ng mga palitan ng mga maanghang na salita. Itong ating mga senador laban sa mga opisyal ng China diyan sa Chinese Embassy. Sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, di ba? Di ba yung mga umupak na mga senador ay si Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, Jinggoy Estrada. Di ba sabi ni Jinggoy, mga walang hiya kayo? Mga walang hiya kayo, sabi. Di ba? Itong si GBRC to, galit daw sa kay Xi Jinping. Kasi, expansionist daw. At bully. Kaya daw siya galit. Ito naman si Erwin Tulfo, mas matindi po ang banat. Layas, sabi niya. Pwede kayong lumayas. Akala ko tapos na. Akala ko move on na sila. Hindi pa pala, mga kababayan, hindi pa pala. Katulad nito
Isang senador ang muling umupak. Isang senador ang muling umupak. Pero this time, ang inupakan niya hindi China special. Ang inupakan niya ay mga Pilipino. Bayaran daw ng China. Ang bira ito. Ito, nabasa ko sa isang Facebook page ni Senador Kiko Pangilinan. Ito kanyang official account ng sa Facebook. Nakalagay dito, Kiko Pangilinan, check, follow. Ibig sabihin, official account nito ni Senador Kiko Pangilinan. Tama? Dito kasi sabi niya, nakalagay dito, di mo na, ito binabasa ko lang nagtataka ako bakit ito ba talaga ay ang nagsabi nito ay si Kiko Pangilinan? Sabi, China tupad para sa trolls, traidor at umuupak sa Pilipinas, ayuda down payment. Diba? Parang salita lang ng bata na 12 anyos. Parang hindi siya salita ng parang hindi siya salita ng isang senador na abogado. China tupad para sa trolls, traidor at umuupak sa Pilipinas, ayuda down payment. Galing abogado yan. Ito pa dagdag pa rito ito yata malamang ito ang ginawa niya, pinost ito nung unang araw tapos nirepost niya ulit. Bakit maingay? Mayroon. Ayun. Ito basahin natin mga kababayan biglang nagkalat ngayon ang mga Pilipinong bayaran ng China sa SOCMED matapos ang talumpati natin sa Senado kontra sa pamabastos ng China Embassy. Bigla daw nagkalat ang mga Pilipinong bayaran ng China? Totoo ba? Senador Kiko, totoo ba sinasabi mo na bayaran ng mga Pilipino nagkalat? Bayaran ng China? Totoo ba yan? Meron ba kayong ebidensya na may ipakita sa taong bayan? Kung meron, ipakita nyo sa amin. Ipakita nyo sa taong bayan para malaman natin kung sino-sino itong mga ito. Itong mga binabanggit mo ng mga nagkalat na Pilipino na bayaran ng China. I-post mo sa iyong social media account para malaman natin. Ipapalo na nga kita para malaman ko kung sino-sino yung mga binabanggit mo. Ipapalo na kita, ipapalo. Sabihin mo. Para malay natin kung malaman natin kung magkano ang kanilang binabayad sa kanila. Kung halimbawa sa isang buwan kumikita sila ng 100,000, malaki yun. 100,000 isang buwan halimbawa bayad ng China, baka pati ako mag-apply din. Sayang yun kung halimbawa binabayaran ng China 100,000 yung mga Pilipino nagkalat, sabi ni Senador Kiko, kung halimbawa 100,000, 200,000, kahit mga 50,000 na lang, payag na ako. Diba? Uupak ka lang uupak ka lang. Kikita ka na. Diba? Kaya sabihin mo, Senador Kiko, kung magkano, sino-sino yung mga yan. Para malaman natin, interesado ako baka sakaling mapasama tayo dyan. Kung sakali napakita mo, napangalanan mo, nabanggit mo kung magkano ang bayad sa kanila. Apply ako. Pero pag nag-apply ako at natanggap ako, hindi kita uupakan. Diba? Kasi dahil sa'yo, kikita ako. Ayan po ay isang jokes lang. Jokes lang po yan, Senador Kiko. Baka sabihin mo Pero ang totoo, ang aking tanong,
kung alam ninyo, seryoso ito ha, Senador Kiko ha, kung alam mo, kung sino-sino yung mga yan, sabihin mo. Ha? Banggitin mo. Sabihin mo, i-post mo ang mga pangalan nila. Tapos sabi pa ha, dagdag pa, tiba, tumatanggap ng tupad sa China, troll firms. Alam na this. Alam na raw. Alam na raw. Ang bira ito. Ako po ay natatawa kasi Senador Kiko. Kasi parang siya ba ay parang hindi senador, hindi abogado, parang hindi abogado. Kung magsalita dito. Kasi kung sakali man, totoo ang sinasabi niya, hindi maganda, malaman natin. Pero kung hindi, halimbawa, wala siyang ebidensya, ay anong ibig sabihin nito, Senador Kiko? Ano ang sasabihin ng taong bayan sa inyo? Kung kayo ay nagsalita ng ganyan, wala kayong ebidensya, wala kayong maipakita, ano ibig sabihin yan? Ano sasabihin ng taong bayan, ng mga netizen? Di ba? Ang papasok sa kanilang isip, ikaw ay gumagawa ng fake news o fake news peddler? Tama ba, Senador Kiko, ang aking pagkakaunawa? Di ba? Kaya para ang tao ay maniwala sa inyo na kayo ay nagsasabi ng totoo, pangalanan nyo. Kasi sabi niya dito, alam na this. Di ba? Ngayon, kung halimbawa ito ay komento nyo lang, wala naman kayong ebidensya, dahil mga tao na sinasabi yung nagkalat, mga Pilipino, hindi, ibig sabihin yan, hindi porket hindi sila sang-ayon, hindi parehas ang inyong opinion, hindi ibig sabihin yan ay bayaran sila. Halimbawa ako, hindi po ako sang-ayon sa inyong opinion sa pinagagawa niyo sa Senado. Kasi ako naniniwala sa diplomasya. Oo. Ano mang bagay, ano mang sigalot, naniniwala ako sa diplomasya. Sa magandang usapan. Hindi ako naniniwala sa bardagulan. Oo. Yun po aking paniniwala, Senador Kiko. Kaya hindi ibig sabihin na magkaiba kayo ng opinion, ay bayaran na sila. Di ba, Senador Kiko? Ganun po aking pananaw, Senador Kiko. Hindi po ako sasabi kung halimbawa iba ang paniniwala ng tao, iba kanyang opinion, ay hindi ako nagsasabi na bayaran sila. Marahil, meron silang nakita na mas maganda sa kanilang palagay, kaya ganoon ang kanilang opinion. Meron silang mas magandang, mas mabuting naisip, paraan. Di ba? Kasi alam niyo bakit, Senador Kiko, ito baka hindi mo naisip. Uulitin ko ulit. Sana nga lang, ang inyong pinagagawa dyan sa Senado ay walang magiging consequence. Paano kung ang China ay mag-isip at napakaraming Pilipino sa China, sa mainland, sa Hong Kong, sa Macau. Ako lang, kamag-anak ko, kapapamangkin ko na sa Macau, nagtatrabaho. Paano kung halimbawa, pinauwi ng China ang mga Pilipino na nagtatrabaho kung saan doon sa bansa nila? Mabibigyan nyo pa ng trabaho? Yung mga Pilipino halimbawa, nadamay sa pinagagawa ninyo. Mabibigyan nyo pa ng trabaho? Meron ba kayo trabaho na ibibigay? Napapakain nyo ba ang kanilang pamilya? Yan ba aking tanong, Senador Kiko? Kasi baka hindi nyo iniisip ang consequence, ang maaari maging consequence.
Ah? Ay katulad yan alam niyo ba mga kababayan na after nung napanood ko itong pinagagawa ng mga senador yan sa Senado, naipaisip ako kasi nga nag-alala ako doon sa aking pamangkin na nasa Hong Kong o nasa Macau. Oo, siyempre. Dahil iniisip ko, yun ay breadwinner. May mga kapatid na pinapaaral, may mga magulang na pinapakain sa probinsya. Kung halimbawa mawala ng trabaho, tutulungan ba siya ng gobyerno ng Pilipinas? Hindi. O, di ba? Kaya sana, dahan-dahan po sana. Di ba? Isang alang-alang yun sana ang kapakanan ng mga Pilipino na nandoon. Isang alang-alang yun sana ang mga kamag-anak nila dito na nag-alala sa maaari na maging consequence sa mga pinagagawa ninyo. Lalo't ang issue ay wala namang kinalaman sa West Philippine Sea. Ang pinagbulan ng issue ay yung pinagagawa ni Tarliela na caricature na ginawang cartoons ang mukha ni Xi Jinping at pinresenta doon sa media forum sa Lasal. Yun lang Di ba? Yun ba kasama sa pinaglalaban natin? Hindi naman, di ba? Oh. Hindi, di ba? Hindi na kasama sa issue ng West Philippines yun yun nga, pwede natin sabihin na pamabastos. Hindi ko kinakampihan ng China. Doon lang tayo sa tama. Ako, inuulit ko, hindi ako pabor sa ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea. Oo. Di ba? Mali po kayo kung sakali, halimbawa ang China, may isip, tulad ng ginawa nung panahon ni Noynoy. Yung mga saging natin na export. Binan nila. Mga magkano yun? $1 billion ang nawala sa ating mga magsasaka ng saging. Hindi niyo ba naisip yan? Ang bira kayo. Ito si Pangulong Marcos, kamakailan, nag-offer ng visa free para sa mga Chinese businessman, investor. Tapos sasabihin dito, nung nakalagay dito, akbayan. Pinasasuspende ang pag-issue ng visa free sa mga Chinese businessman. Wow. Di ba? Ito ating bansa, ang ating ekonomiya, pumupugak-pugak. Oo. Tapos ganito pa ang ating nakikita sa ating mga leader. Hindi pa pwedeng daanin sa tamang usapan, sa maayos na usapan. Yun po ating hiling Hindi po tayo pabor sa China, hindi po tayo mga China, ang gusto lang natin, daanin sa diplomasya. Huwag sa bardagulan. Baka maya, tatapang ninyo dyan sa lungga ninyo pagdating ng bakbakan na naglabanan, baka mauna pa kayo magtago. Oo. Kayo ba talaga ilalaban ng patayan? Di ba? Aywan ko sa inyo mga kababayan.